Si Mama, ang mga kwento niya, nung lumalaki siya siguro teenager na siya, di pa niya boyfriend si Papang, talagang pinipilahan ng manliligaw yan. Actually, may mga sinasabi siyang doctor, lawyer, US Navy, na talagang seriously niligawan siya. Remember, Miss Miss Calasiao High School or National, basta beauty siya, she was always a beauty queen nung she was very young. Hindi siya magiging beauty queen dahil sa out of yung popularity contest, yung padamihan ng pera. Talagang nagiging beauty queen daw siya dahil sa mere looks niya. So, di Mamang, dahil talagang siya daw, pinipilahan siya. Siya na lang daw umaayaw. Lahat daw, kung sa manliligaw daw, kulang daw yung fingers niya para bibilagin niya kung ilan yung lumigaw sa kanya. Seriously serious manliligaw. Kasi in-enroll siya sa University of Manila. Nag-UM siya kasi doon siya siguro dinala din ng father ko kasi doon siya graduate. Meron daw isang taga Diva Vizcaya na officer ng military training doon sa university na kinukursunada siya. Until one time daw, tinabihan siya sa library at inayaya daw siyang lumabas. Tapos sabi daw ng auntie ko, ayoko, may klase ako. Hanggang hinawakan daw yung bestida niya na sabi niya, kung gusto mo, hindi tayo daw makakaalis dito, sabi daw niya. So, well, Auntie Concha is always very smart, even at times of mga danger and everything. So, sabi niya, okay, sabi niya. So, nagkalma daw siya, nakipag-usap, and then sabi daw niya, I need to go to the comfort room. So, pagkapunta niya sa comfort room, tumakbo na daw siya, kinawag yung kuya niya, din mga friends, at binalikan yung mga gamit niya. Kamuntik na magkabugbugan daw doon sa loob ng library. Thanks to the other officers na nandun, so, they stop yun. So, at that time, umuwi agad si Concha daw dito sa Pangasinan. And then, he talked with my father na kung pwede, lumipat na lang siya. And nung tinanong daw siya, sabi daw niya, I'd like to go to Centro Escolar. So nandun din daw siya, paragi din siya na-elect na muse. So in a sense, marami din siya mga admirers. Pero she was never serious with them, not even with Cupid Ring. But the funny thing is, nung paglipat ni Mamang sa Manila daw, sa UM, third day, paglabas na doon sa gate, nandun na rin si Cupid Ring. May dala-dala daw notebook. Sabi daw ni Mama, saan ka nag-aaral? Sa Mapua, sabi daw niya. Hanggang one time daw, nagtigya siya merienda, tingnan ang notebook mo. Wala naman daw laman yung notebook niya. Puro pangalan lang daw niya at mga drawing. And then, yun, bibisita na siya sa boarding house. And, nung lumipat na naman sa Centro Escolar, second day, nandun naman daw sa gate. Kaya sabi niya, ewan ko kung paano yung nalalaman yung pinupuntan ko. Sabi niya, but she was never committed. Ang talagang commitment niya was to graduate and finish her degree and to be a good teacher. Si Mamang, talagang siya, ang kwento niya, talagang while growing up, ganun din yung trend ng mga sister niya na, yan si Concha, wag nang pag-aralin, dito na lang yan sa Urbistondo dahil babae naman yan. Pero si Mamang kasi was talagang ambition na niya to really become a teacher. So talagang pinursigin niya yon. At I think ang kwento niya, talagang hiningi niya yon sa mga kapatid niya mga lalaki na pag-aralin siya. So, kasi talagang driven siya. Talagang pinaglaban niya yon na dapat magiging teacher ako. Talagang yung dream niya talagang hindi siya tumigil hanggang hindi niya nakamit yun. So, she married late, or rather late at that time already. I think she was 32 when she got married. Dahil ang priority niya talaga is to study. So, hindi niya inintindi yung mga boyfriends, yung mga nanliligaw sa kanya nung bata pa siya. Kasi, ang palaging sinasabi niya, nasa utak ko talaga, tatapusin ko muna kasi gusto ko maging teacher. In fact, you can count them in your fingers daw. Kasi yung kinikwento niya sa akin ng mga kaibigan niya, parang sila lang pupuntang Maynila na nag-aaral noon. And kaya
that was the common practice talaga. Mga babae hindi na pinapaalis. Hanggang elementary graduates lang sila. Bihirang-bihira yung high school at lalong bihirang-bihira ang tumutuloy ng college sa Manila pa. Yes. Palagay ko ganun sila magkakapatid. Conscious sila sa itsura nila, lalong-lalo na pag humaharap sila sa tao. Gusto niya, yung itsura niya, presentable lagi. At yung itsura ni Mamang talagang bigatin. Mabigat tingnan si Mamang kasi nasa dugo niya yun. Minana niya sa nanay niya. Yung nanay niya, sabi ni Mamang, yung nanay ko, pag nagdadamit yun, nakalaging kimona. Yung kimona, yun yung noon pa pananamit na ikaw ay talagang mayroong kang kaya sa buhay, mabigat kang tao kung nagdadamit. Alam mo, si Mamang smart yan. Gusto niya pag tumindig, parang talagang ano siya kasi yan ang kinalakihan niya sa tatay niya. Sa tatay niya, simple siya isang mayor. Tapos yung kapatid niya na naging piskal. Alam mo yung mga yan, si Chuninoy, pagka tumindig, hindi numero. Siguro yan ang isang lamanan niya, yan ang isang ano niya sa tao. Kailangan pag siya tumindig, isang smart lumabas yung pagka-smart. Very particular siya sa physical appearance niya. Talagang nagisnan ko na yan. Nagisnan ko na yan dahil siya yung mamang na maganda talagang manamit. Mahilig siyang magpatahi ng mga damit. Okay? At alam niya kung ano yung dapat niyang isuot sa iba-ibang okasyon. Dahil nga meron siyang pinoproject na si Mamang bilang teacher, siya dapat ay kagalang-galang. Depende din yan kung may mga taong hindi siya, ayaw niyang ang tingin sa kanya sino ba yan, parang gano'n. Gusto niyang i-project na sa sarili niya na siya ay isang supervisor. So, dinadala niya yung sarili niya sa pagiging magandang pananamit. In fact, I remember the Uncle Ninoy, talaga, he's always smartly dressed, and especially my father, he was a lawyer noon. You can always use the word sartorial elegance, okay? And it is among them. Even my younger brother Chelino and Charoseng, who never had a chance to go to college, but looking at them, especially during parties, okay, and recalling their appearance now, hindi ko naman sinasabing parang silang mga chosen few ng Manila, rich and few, but my God, you can really say that they have the taste, and taste is not something acquired. It is inborn, it is innate. May time na district meeting, buong Orbis Tondo yan. May siguro mga almost 300 na teacher or more kami noon na teacher, the whole district. Ang tawag doon district meeting. Pag nagkikita yung mga teacher, nagpipintuhan, maingay ang crowd. Siyempre nakita mo yung mga co-teacher mo, ganyan, bla 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 bla. Pag pumasok si Mamang doon sa room na yung district meeting, sabi nila, maririnig mo yung karayom na mabubulog dahil lahat parang radyo na binuksan mo ba, i-off mo, ganun. Wala nang magpipintuhan, yung lahat ng yung ears mo nasa kanya na, yung eyes mo nasa kay Mamang na. Kaso akala ko naman to kasi first time ko mag-district meeting sa kanya, nakikipagpintuhan ako doon sa katabi ko. Ngayon, si Mamang tinawag ako. Pinag-recite ako nung sinasabi niya, hindi ako makapagsalita dahil hindi nga ako nakakikinig sa kanya. Pinatayo ako at pinahiya sa mga teachers. Napahiya ako, parang ang feeling ko, hindi niya
sabi ko, ano ba naman to? Inanay ko to, pinahinya ko sa maraming tao. Kaya, sa hapon na yun, diretso ako umuwi sa Kalasyaw. Hindi ako bumalik, parang nainis ako sa kanya talaga. Tapos nung nagkita kami, sinumbong ko kay Papang. Sabi ni Papang, kasi mali yung ginawa mo, anak. Pinakita lang ni Mama mo na walang anak sa trabaho. Pare-pareho kayo lahat dyan. Ganyan ka-stricto si Mama mo. Kaya sabi ng mga teacher, ay kung anak niya, pinahiya niya, tayo pa kaya? Kaya takot na takot ng mga teacher kay Mama mo. Marami nagsasabi matapang siya. As in matapang, as in kaya niya manuntok ng kahit lalaki yan. May mga kwento niyan kung how she will defend herself dun sa ang sabi niya, like for example, may superior siyang lalaki na she thinks yung superior niya is not fair with her. Talagang lalabanan ka niyan. Hindi kanya palalampasin. So marami akong narinig na kwento yan na yung kinuwelyuhan niya, yung ganito, tinulak niya yung ganito, sinuntok niya yung karamihan ng kaaway niyan, hindi babae, panay lalaki ang kaaway niyan eh. Yung eleksyon ni Papang lumabang na mayor, so siya, kasama ko siya, nagkasakay kami sa jeep, mayroon kaming dalawang kasama. Nung parating na yung mga kalaban, parating dito sa Barangay Galarin, sabi niya, iharang mo yung jeep, akong nagdadrive, iharang mo yung jeep, pagkaharang mo, ihihunto mo dyan sa gitna, at bumaba ka, punta ka doon sa tabi, lumayo ka sa jeep. Baka mamaya may dala silang baril. So, yun ang ginawa ko rin, isinunod ko si Mamang. Pagkatapos noon, huminto sila, hindi sila nakadaan, yung mga kalaban sa politika. Kaya si Mamang, isang matapang yan, kaya takot ang mga tao sa kanya. Hindi ibig sabihin since na matapang. Kwento niya, yung may nangyari dyan sa Real, may binuksing siya dyan. Doon sa bayan, mayroon din siyang mga lalaki yan may mga binitawan siyang salitang talagang hindi siya umaatras pag siya ay nasa lugar, nasa yung paninindigan ni Mamang talagang matindi yan. Dayo nga doon sa Villasis, yung mayor, hindi niya inatrasan ay siguro mga 50 years old siya noon. Hindi siya kinakanti ng mayor doon, nakikialam. Pero sabi niya, Raul, ang ginawa ko, dinalang ko talaga ng yan. Sabi niya gano'n. Dala ko ng baril, sabi nga gano'n, sa bag ko. Kasi wala akong kasama sabi nga gano'n. Inaano niya ako binubuli niya ako Wala, hindi ko natrasan. Kaya sabi nila ko, tapak talaga ng mga babaeng to, taga-Orbis Tondo. Yun ang kinikwento niya sa akin. Sinasabi niya kasi maaga daw nawala yung tatay niya. Yung pagkadisiplina niya, nakuha niya sa nanay niya. Talagang ganun din ang lola namin, si Baigitaw. Si Baigitaw daw talagang kung ano yung sinabi niya dahil ilan yung anak niya mga lalaki. Siya kung ano yung sinabi niya sinusunod din. Parang ganun, pinattern din niya kami kay lola, sa lola namin. Sabi lang matatapan, but they are matatapan in a right way or better way. Kasi sabi nga niya, ang mga tao daw dito, pag sinabing palisok, sinasabi daw mamamatay tao, matatapang. Pero sabi niya, no. Sabi niya, matapang kami kung kami inaapi. Kasi hindi kami nagpapaapi. Pero hindi kami nag-aapi ng ibang tao. And which is true. And that is always the primary teaching of my father also. Na huwag kang mag-api ng kapwa mo, pero huwag kang magpapaapi. Mag-report ka sa kanya kung ano ba ang nangyari, babasahin yung minutes, babasahin niya yung order of business. Makikialam yan. Makikialam talaga si Mamang. Binabasa niya talaga. Lahat na minutes. Tapos mga sinasabi ng mga kasama mo,
magko-comment siya, at saka kung may mali din ako, magko-comment din. Mali ang sinabi mo ganito, dapat ganito yan. Kasi mamang talaga nasanay yan eh, nasanay sa pananalita at talagang ang public speaking niya madalas niyang, kaya pag bago ko umalis dito, ako siyang tinuturuan ako kung ano yung mga sasabihin ko eh. Sa mga lalo na tatanungin, ano bang topic dyan? Ano ba ang gusto mong sabihin? Siya, parati niyang sinasabi yun at tinuturuan ako. Kahit si Martin, parati niyang tinuturuan. Kaya si Mamang talaga, iba ang pagkatao niya tungkol dyan sa pamumulitika. Talagang tinuturuan niya, sabi niya ganun. Kailangan, sabihin mo sa kanila, mga tao, kailangan pagbigyan mo, mahalin mo dahil dyan ka tumutungtong sa balikat nila. Pag wala yung mga taong yan, hindi ka naman makakakuha ng posisyon na ganyan. Yan ang mga parating niya sinasabi ni Mamang. Sa magkakapatid din, yun din ang inadapt ko kay Mamang. Stricto siya. Hindi pwedeng sasagot ka kay Kuya Paeng o kay Ate Son ng Pag tinawag ka, hindi pwedeng sabihin mo yung kamo. Dapat sabihin mo sa kanya, on. Pag may kasalanan na, halimbawa, si Kuya Paeng, yan, kasi nag-aaway kami yung si Kuya Paeng dahil, siyempre, bata pa kami. Hindi pwedeng itatas mo ang kamay mo sa mga nakakatanda sa'yo. Sasabihin, yan ang sabi niya sa amin. Kung ano yung pagkakamali ng mga ate, kuya, sa akin ka magsumbong dahil makikita mo kung paano sila papaluin. Wag kang lalaban, wag kang magsasalita ng masama. Magsumbong ka. Hindi siya nawawalan ng yung kanyang very rich in wisdom para i-share niya sa mga apo niya. At saka syempre, sa akin, hindi din siya kahit na alam niya na parang napaka-mature ko naman na ngayon, may pamilya na, pero yung pangaral niya sa akin, hindi nababawasan. Kung merong pagkakataon, i-share niya lahat yung kanyang pangaral. Tsaka yung pagmamahalan naming magkakapatid. Yun lagi ang hindi siya nagsawang sabihin yun. Lagi. Kasi ang paragi narinig ko rin sa kanya at sa father ko yung sabi, yung amor proprio, yung pride in the family. Ang paragi sa you should be proud of your family. Yung amor proprio. It's the family first and foremost. It's always the family against the world. You should be proud. You should take care of that name. Kasi inalagaan daw ng mga lolo at lola namin. So, in a sense, again, paulit-ulit, sa father ko nga yung amor proprio siguro, I have heard it 1,000 times. Si Mamang, lumalaki ako, ang na-remember ko lang sa kanya talagang career-driven yan. Priority sa kanya yung pagiging teacher. She made sure she's one of the best teacher. Yan ang mga naririnig ko sa sa mga yung mga ka-age niya. At saka si Mamang, lahat ng trabaho niya talagang very serious siya. Like if she's a teacher, talagang nagtuturo yan. Siya yung talagang gagawin niya kung ano talaga yung demand ng job. And kung ano yung trabaho niya at hand, talagang she wants to be the best in that particular state of work. Lahat daw ng contest sa buong Pangasinan, sinasalihan niya yan. And for every contest, she made sure na andun siya sa, if not first, basta top yung school niya. So, nung she won that Green Revolution contest, on the spot, she was promoted to a principal position. So, yun yung naalala ko. Basta si Mamang, kailangan, number 1 yung school niya. Nung district supervisor na siya, gusto niya, on the map yung Orbistondo sa the entire Pangasinan. Ganun yung ugali niya. So, siguro, because of that, yung family niya, take a back seat. Parang, yung pamilya ko, andyan naman yung asawa ko, who's taking care. May mga helper naman ako. Sila muna ang bahala dyan sa mga bata. Basta ako, dito ako sa school. Kung kailangan hindi ako umuwi ng Sunday,
uwi ako ng gabing-gabi, doesn't matter. Hindi niya isipin na may batang nag-aantay sa kanya sa bahay. Basta ang kailangan lang, yung trabaho niya, ma-execute niya to the best of her ability. Sa school, lahat takot na takot sa kanya. Okay? Pagtindig pa daw niya, lahat nanginginig na. And then, lahat sinisita niya sa school. Gusto niya magandang lakad ng schools. Lahat ng estudyante nag-aaral. At even during the time nung sa necrological service, nadinig mo yung kwento ni Auntie Sonia mo. Feeling daw niya, napabayaan siya ng mga bata. Kasi umagang-umaga pupunta ng school, gabi nang dumarating. And mga mates lang daw ang nag-aalaga sa kanila ng pati mga pagkain nila. Hanggang sa tumanda si Auntie Sonia mo, yun palagi sinasabi niya sa akin na parang tampo niya sa mama niya. Na parang hindi daw sila nalagaan compared doon sa mga kaibigan niya. Bakit ganun na lang ang devotion niya doon sa profession niya? At kasi nga, nakikinig mo din sa ibang teachers noon, palagi silang champion. Lahat ang sinasalihan nila, champion. Because your Lola, Auntie Concha, my auntie, never settles for second place. She always wants to be the best sa schools and everything. No. And the question is, why? Bakit ganun na lang ang katindi ng ano niya? And looking back now, yung the fact na talagang pinagdasal niya na magkapag-aral siya, araw-araw yun ang hiningi sa Diyos. Kaya nung nagkapag-aral siya, siguro pinangako niya na she has to be a good teacher. In other words, her profession was not given to her in a silver platter. She worked for it with blood, sweat, and tears. At kaya siguro ganun na lang katindi ang kanyang devotion sa kanyang profession to the expense of her own family. Hindi ko naman siya pinapabayaan, pero compared nga sa mga ibang parents na after school, punta sa school, siya hindi, nandun pa rin sa school. Lalo na kung may mga competition na hinahanda sa kanila. Ganun katindi ang kanya. Kaya sabi ko, kasi nga, pinaghirapan niya talaga yung ano niya, para makapag-aral siya. Kaya siguro naging teacher na siya. The fact na nabigay sa kanya yung chance na yun. Maybe it was in her prayers also na God give me the chance to study, and if I graduate, I'll work for it to the best of my ability. And exactly that's what she did.